Alright, good day everybody. Yan, again, it's your boy Pepe, also known as Cross. Mga kaibigan, I am blessed for this 7th episode. May napa-oo tayo na isang hindi lang good friend but a brother from another mother. Mga kaibigan, this is one of my younger brothers back in college. Pero ngayon, my goodness, he's a very well-achieved man. Wow! So let me tell you guys, he's a bassist at Whale Ilagan Music, a content creator, director, editor at Ken Liwanag Entertainment, and JP Quizon and Company. Ken Liwanag himself. Ladies and gentlemen, let us welcome him. Don't worry, Bards, kasi yeah. Ay, evening so, brother, sa ngayon. Kamusta ka ba? Evening sa ngayon. Yes, sa mga makikinig o manunod nito, gabi namin to sinut. Kaya ako nagtaka kayo, but good evening yung bati ni Ken. Pero para sa kanya, kasi lagi siyang maliwanag, guys. So, okay lang ba mag-vape? Okay lang yan. Walang problema yan. Ayos. Wala naman tayong no smoking dito. Chill ka lang, relax. Enjoy the talk. Kapatid, tell us, how have you been ba? Musta ka this past few years? Simula saan? Yung mula nung college pa. Ano ba gusto mo? Siguro yung mga moment na hindi tayo nagkakausap, pandemic. Marami na. Ayun, ano ba? Let's start siguro, brother, with your career. What happened nung pandemic up until now? Let's compare that. Well, pandemic, masaklap yan eh. Isa ako doon sa sa mga mabibigat yung pinagdaanan doon sa pandemic dahil konting atras tayo. Mga 2016 umalis ako pwede ko ba sabihin kung saan akong network nag-work? No problem, brother. Sa TV5 nag-work ako doon. Umalis ako doon. Okay. And then nag-venture ako as a freelancer sa yun, yung same pa rin, broadcast pa rin siya. Pero right. Freelancer at the same time gym instructor. Oo. Cut natin. Hindi, okay lang yun. Nag-gym instructor ka. Fitness trainer, yun. Nice. Ko doon, sinubukan ko kasi passion ko rin naman yung yung physical fitness and health and wellness, no? Yes. And ayun. Tapos ano pa ba? Tawag dito after nung sa gym, nag-editor ako sa isang politiko. Editor. Talaga ba? Ano in-edit mo? Mare-reveal ka. Ano, mga speech niya, gano'n? Mga speech niya, ganyan? May mga, yung mga segment siya na, yung mga palabas niya. Ayos na. Ayoko i-reveal Better na wag. Politics yun. Mahirap na. Nag-editor ako, and then, umalis din ako doon. Ang mali ko, hindi ako nakapag-ipon. Hindi ko naman in-expect yung Well, nakapag-ipon naman ako ng saktuhan lang. Pero, hindi ko naman kasi in-expect na dadating yung pandemic. Putik yan. At masahaba pa, no? Kasi we were all, yung sinet expectation natin, 2 weeks, eh, ba? Oo, yun. Yung nangyari kasi nun, actually, bago pa pala ako nag-editor sa isang politiko, after na pala ng ng 2020 yung sa politiko. Before nun, sa Malacanang. Yun yung nag-apply ako as editor, and then nag-start na ako as in March yun nag-start. Parang naka 2 weeks na ako, and then bigla nag-pandemic, lockdown. Putik. Nag-resign na rin kaagad ako. Wala pa ako sinasahod din. Nag-resign na ako. Oo, kasi bago lang eh. So wala, hindi na rin natuloy yun. Kahit na pinapapasok ko, syempre lahat takot sa COVID dahil Hindi pa natin alam kung magsusurvive ba or ano, may wala pang gamot eh. Hindi pa natin alam, hindi pa natin naiintindihan yung nagaganap. Oo, tsaka walang ano, wala pang vaccine noon, ng time na yun. Same. Wala kang masasakyan papasok.
nabenta ko na yung motor ko. Yan. Yun yung isang matinding challenge talaga nung nag-COVID, no? Yung travel. Oo. Grabe. Wala na akong motor, nabenta ko na yun eh. Yung time na yun. Tapos, ano pa ba? Wala naman kami sasakyan. Edi, yun. Oo, wait lang. Kasi nung nasa Cavite pa ako, may motor ka pa eh. Di ba magkikita nga tayo nun? Oo. Grabe, no? Binitawan mo rin pala, no? Oo, binitawan ko yun noon. Kasi sabi ko, kota na ako sa aksidente. Ano yun eh, parang favorite ko yung yung Superman eh. Nag-slide ako. Lagi kang nagkatosino, no? Sanay na ako doon, pero yung last time kasi na nagpatigil sa akin doon is may truck sa likod ko. Pag ano. Okay. Tapos sabi ko, nung nadulas ako, kasi hindi ko na maalala kung buhangin o langis, o basta nadulas yung yung motor. Tapos, nag-slide ako, pumikit na lang ako, sabi ko, Lord, I'm ready. Nakagano, Lord, I'm ready. Biglang, Lord, welcome me with open arms, ano? Biglang uminto yung truck. Hindi ko alam na uminto. Basta may narinig na lang ako, sabi, bro, okay ka lang, bro? Social nga, truck driver. Tapos, bro, medyo pala yung truck driver, no? Medyo konyo yung truck driver, gano'n. Tapos dilot ako, sabi. Ang kulit, no? Oo, nadulas ako ganyan. Tapos nakakatuwa kasi, uminto rin yung mga sasakyan. Parang, umikot lang yung... Chinek nila. Chinek nila ako, tapos pinatawid ako, gano'n. Parang bumalik lang sa akin yung ginagawa ko dati nung kasi sa riders club kasi gano'n eh, kapag may na disgrasya, hinto, tutulungan mo ganyan. Totoo yan. So bumalik lang din sa akin. Di noon time na yun, tumigil na ako magmotor. Sabi ko, yoko na, kota na ako, baka yung next neto last na. Wala na. What goes around comes around talaga, no? Galing, no? And then pero curious ako bago natin i-hold that thought, kapatid. Okay. Na-curious ako eh. Kasi nga, sabi mo nga, di ba, parang ang kulit nun eh. Take big, no? Welcome me, Lord, with open arms. Ready ka na eh, no? So, nung before ka talaga yung nag-decide na, kota na, ayoko na, Lord, okay na ako. Ano yung conversation mo with God nun? Saan? Hindi ko na maalala eh. Kasi, marami kaming conversations ni God eh. Kasi, like after nung incident, syempre, muwi ka, di ba? Tapos na-realize mo na, bibitawan ko na yung motor ko. Hindi. Kahit anong maigsing, kung anong naalala mo na lang, parang solid message mo sa kanya. Thank you. Sabi ko, thank you. Totoo, no? Ibig sabihin, may plano ka pa sa akin. Sabi ko, gano'n. Same. Hindi pa ako tapos. Tapos ano yun? Yun? Anong nakuha mong reaction ng mga magulang mo gano'n, sa mga kapatid? Wala. Wala. Seryoso ba? Wala eh. Or the question, hindi, better question, alam ba nila? Alam nila. Kasi maraming beses na ako nadudulas na nadidiscuss. Na-immune na lang sila sa'yo, ganun? Parang lang. Wala lang. Hinayaan lang nila ako. Immune na, ganun? Alam ko naman nag-aalala sila, pero siguro thankful na lang din sila na nakauwi naman ako eh. Safe nabuhay naman pa, ako. Totoo naman. Ayun, so hindi ka naman inaway ni Labi Dubs mo nun. That time single ako. Okay. Single ako nun. Bago ko umuwi, dumaan ako kasi madaling araw. Dumaan ako sa ex ko. tapos as in, sabi ko, may na siya noon, may boyfriend na yun. Premonition. Hindi, may boyfriend na siya. Kinatok sila. Okay. Kala ko may premonition. Alam ko yung oras ng pasok niya nun eh. And then, sabi ko, tinawagan ko siya, sabi ko, uy, na-aksidente ako. Dito ako sa labas ng bahay niyo. Pahinging gamot. Sabi ko, pahinging gamot. Dumaan na lang ako kasi along the way naman eh. Sabi ko, gano'n. Hindi ako makadiretso eh. Yun. Ginamot ko muna, tapos, tsaka kumuwi. Yun. At least, tama naman yung mindset na yun. At least, maayos mo muna, ma-first aidan mo man lang yung dali sa'yo, diba? Tas anong nangyari after? After nun, tumigil na ako magmotor. Commute ako. Kaya nung dumating yung time na nasa Malacanang na ako nag-work, commute ako nun. Ang hirap ng biyahe. Wait lang, galing kang Cavite, commute kang Malacanang? Para naman bago sa akin yan, di ba na estudyante tayo? Bagay, oo naman. No? Oo nga naman. No? Pero hindi, noong time na yun, nung estudyante tayo, mas challenging yun, bro.
estudyante tayo, medyo parang okay pa eh. Pero nung okay lang eh. Nung time na yon, COVID. Hindi, wala pang wala pa yung prior pa bago to. pa mag-lock yung yung dumating yung COVID dito bago sa lockdown. Pilipinas. Okay. Ang hirap na mag-commute pa Manila. Nahirapan na ako. As in, ang dami na nilang mga pasikot-sikot. Tapos, ang ko kasi, naging sistema ko. Nagkaroon ng PATX eh. Pero bago pa mabuo yung PATX, ang ginagawa ko sa MOA ako sumasakay ng FX. Apakatagal ng sa terminal, mahaba ng pila. Sobra, men. Umabot ako ng doon. Naranasan ko yung 2 oras nasa pila, nakatayo lang. Ngawit ako. Mahaba pila doon, kapatid. Napakahaba ng pila doon. Talaga. Box office. Buisit yun. Tapos ayun, yung na yun. Grabe yun, no? After nun, basta tumigil na ako sa motor, tapos commute, and then biglang nag-lockdown. Wala nang masakyan dahil lockdown bigla, ganyan, kasi may COVID nga, ganyan. Pinapapasok pa rin ako, try ko pa rin daw. Sabi ko, naknanto ko atong walang pakialam sa kung anong mangyayari sa akin, bahala kayo dyan. Hindi ko na pinasukan. Walang galang na ako sa mga makakanood nito na taga doon, ha? Hindi. Siyempre, inisip lang unikan yung kanyang Hindi, hindi naman siya in general. Paalam ka naman specific kasi na tao na talagang pinipilit niya, siguro masisira yung pangalan niya. Yon. Nililinaw po namin, mga kaibigan, hindi po ito in general, ha? Hindi rin specific. Yun lang. Basta case to case. Ayun siya. Tapos. And then, ayun, nag-pandemic, ang hirap ng wala tayong budget. As in, hindi ko rin talaga ma-explain paano nangyari, paano ko na-survive yung hub. Providence talaga, brother. Diba? Providence talaga. Doon mo masasabi, bro. Doon mo talaga masasabi yung God provides talaga, man. Yun talaga yun eh. Kahit saan angulo mo tignan eh. Yun talaga yun. Kasi imposible kung sa akin lang. Yung kung sasabihin ko yung ipon ko lang or natira sa akin na pera bago ako mawalan ng trabaho, yun lang yung ginamit ko. Kulang yun eh. Di aabot ng ng isang buwan. Di aabot ng isang buwan. Pero ilang taon umabot? Na itawid, no? Oo. Umabot ng napakatagal, tapos buhay ako. Diba? Totoo hanggang sa yan. Nagkaroon ako ng work ulit sa isang politiko naman. Ulit. Ibang iba naman. Okay. Nag-editor ako for almost 1 year. Pero umalis ako kasi medyo na-toxican ako. De, ayun. Medyo coops kasi yung naging boss ko doon. I don't think na alam ng nung pinaka-politiko yung yung kung paano siya mag-manage. Oo, ganun. GG, pare. Pucha, naranasan ko na mag-edit ako ng 2 days straight. Walang tulog. Legit? Going video yan? Video? Going di biro yun, going 3 days. Ganun siya. Hindi biro yun, nung kinakausap niya ako sa phone, na na parang nagagalit pa na ganyan. Nagmumura-mura pa, ganyan. Akala niya, sa iba niya sinabi, pero nakarating sa akin na daw, parang pa-relax lang daw ako. Kasi kalmado ko kausap, men. Ever since naman nagpapanik na yung kausap ko, lalo na kung kanino ko reporting, kinakalmahan ko yan. Kasi kapag nagpadala ako sa emosyon ko, sasabog kami. Ganun yun. Hindi, kahit naman nung college pa tayo, ganun ganun na yung how you handle your pressure. At saka kalmado lang. Kalma lang. Hindi ibig sabihin na kalmado ka, walang pressure. Nape-pressure. Totoo yan. Hindi mo ginagawa yung best mo or hindi mo ginagawa yung trabaho mo mismo. Kahit yung trabaho mo na lang mismo. Ayun. Nung time na yun, after niya ako kausapin na ipasa mo na yan, ganyan, submit mo na. Pucha, hindi ko inayusan yung edit ko nun. So, pinasa ko kagad sa kanya. Oo, pinasa ko talaga. Gusto mo pala ipasa ko agad, ha? Pinasa ko. Ilang videos yun. Maraming videos kasi yun. Pinasa ko kagad. Tapos sabi ko,
pagkatapos nitong, una pala, sabi ko, total hindi naman, kahit na binibigay ko yung best ko, mukhang wala ka rin namang pakialam. Hayaan mo, eto, tapos ng araw na to, tapos na rin ako, maghanap ka na ng ibang editor. Sabi ko, ginanon ko. Totoo. Alis ako, stay in yun, pero umalis ako. Ganun. Hindi kasi kung una sa lahat, parang ang pangit ng mga sinang treatment. Oo. Paano ka rin gaganahang magkaroon ng magandang result? Kahit anong galing ng isang tao, pag ang nagmamanage or yung nagmamanage sa'yo, hindi nagme-mentor sa'yo. Pero mawawala ka talaga. Pero tol, yung trabaho ko doon, hindi ko ginagawa yung basta sinabi lang nila kasi magre-reflect yung resulta sa pangalan sa'yo. ko. So, Totoo, ang pangit nung gusto nilang mangyari. Ginagawa ko, nagsasuggest ako, tapos ginaganda ko talaga, binibigyan ko ng kasi ang mindset ko, I always treat na kahit nagtatrabaho lang ako para sa kanila, hindi sa akin tong produkto na to, I always treat it as my own. So, true. Syempre, sa akin magre-reflect yun di ba? Tsaka gusto ko yung trabahong magiging proud ako na ma-share ko. Kaso, ilang beses kong pinagbigyan na na ito, ganito, ganyan yung gawin ninyo. Nagsasuggest ako para mas maganda yung kalalabasan. Wala nangyayari. Di, ginagawa ko, hindi ko sinishare yung Kaya hindi nakarating sa'yo, hindi ko sinishare yung mga videos na in-edit sa niyan. Kasi by the end of the day, portfolio mo rin yun Mismo. Kahit saan mo tingnan. Tama yung sinabi mo. Portfolio mo pa rin yun, bro. Regardless na kahit hindi mo company yan, work mo siya Ikaw gumawa niyan. Tsaka pare, papayag ka ba na you're putting hours to that baby, so to speak. Baby mo yun Diba? Tapos, babasurahin lang, pare, pangit. Kaya yun. Na nasisira yung creativity na gusto kong ilabas, na nakakahon ako. Kumbaga, yung kahon, masyadong maliit para sa akin. Na, tapos kinakarampol pa, no? Oo, ganun siya. So, yun. Hindi ko ma-execute yung Kung sa pera lang, sige, bahala na kayo. Kaso yun yung problema sa akin. I care too much. Madalas. Hindi, I think that's one thing din naman, for our viewers, our audience here, I think makaka-relate sila and magre-resonate tong point natin with them. Kasi marami ngayon artists talaga na nagbo-boom, yung iba talagang medyo nagsistruggle. And I think it's a common thing for artists talaga regardless ka anong klaseng artist ka, audio, video, written, music, 'di ba? Lalo na kung ikaw yung tipong artist na talagang gusto mo express yung creativity mo, yung passion mo to it, hindi mo siya basta isi-sell out lang. Oo. Meron na akong diba? Actually, itong linya na to, natutunan ko recently lang, pero na-apply ko na siya ever since. Right? Ano yan? Ang sabi nga is, if you can't do it with passion, do it with passion or don't do it at all. Right, tama. That's a good point, Extremely good point yun. Oo, kasi meron kaming ngayon yung isa sa mga ano ba tawag din? Parang prinsipyo ba? Or sige, motto na lang. Motto. Oo, play to win. Play to win. Do not play not to lose, play to win. Kasi kung halimbawa kung siklista ka, nasa karera ka, if you're going to play not to lose, matapos mo lang yun, tatapusin mo lang yung 'di ba? Parang okay lang, tactics ako. Hindi ka last, pero hindi rin kayo panalo. Oo, pwedeng last. Diba? Kasi basta matapos lang. Kung talagang tatapusin mo lang, diba? Talagang last ka. Kumbaga, pero if you're playing to win, diba? Gets ko. Play to win. It's okay na hindi ka maka-first, pero yung attitude, it's about the attitude kasi, diba? Na binigay mo yung best na. At saka yan I agree kasi the subtle message of that line, that one-liner na play to win, babalikan natin yung ginagawa natin ng college when you're dancing.
hindi naman tayo hindi naman tayo yung tipong nakikipag-compete lang ng wala lang. We're making sure na nandun tayo to compete, to win, and most especially to enjoy what we're doing. Ganun. Diba? Kaya nga kung tatanda mo, passion card. Sasabihin ko pa lang. Shoutout sa mga kapatid namin sa Streetworks. Streetworks! Nakakamiss na. Bumibilog na nga, di na ako nakasayaw. Okay lang yan. So anong nangyari afterwards? So, umalis ka na doon? Umalis na ako doon. Tapos ayan, freelance ulit. Kaso, okay. Wala nang tawag after that. Tapos na yung pandemic pa rin, pero pwede na lumabas, pwede magtrabaho. Yung gumagala-gala ng mga tao. Okay. Wala na talaga, as in, na zero na ako, ganyan. Actually, hindi pa. After that, dahil, basta may budget ako, tapos, may naipon ako, tapos magastos ako. Oo, bumili akong vape, bumili ako ng kung ano-ano pa. Ito, may PC na ako, ayan. At least mga investment yung PC mo. Bumili akong phone, ganyan. Tapos, ayun, wala nang budget. And music lang. Tapos ito pa, yung music kasi hindi ko siya mako-consider as source of income talaga. Pero okay, masasabi kong career pa rin. Career siya as an artist. Paano? Well, hindi. Paano? I mean, kasi sabi mo hindi siya source of income, pero career. Yes. Kasi okay, to share to our audience, paano? Nag-start ako as yung mindset namin is to express yung yung sarili namin, not to impress people. Ginagawa namin yung music to express ourselves lang, yung creativity namin, not to impress people. Pero eventually, masasabi mong career na yan kapag naglalabas ka na ng pera, gumagastos ka na dyan, naglalaang ka na ng mahabang panahon dyan, effort sa gasolina, effort sa pagod yan. Parang, career na siya talaga. Kumbaga, totoo. Time, energy, money. Yun. Yep. Yun na yung, career na yun. Career na siya talaga. So, tsaka isa pa, hindi lang naman kami, recording artist. Pero, kami, nagpe-perform kami on stage. So oo nga. Kailangan, nakikita ko yun nakikita ko yung mga pictures yun, yung mga pinopost mo. Artista na yung tropa ko. So yun, nagpe-perform kami on stage. So, we have to look as an artist talaga. Yung may hindi lang for the ears. Otherwise, pikit na lang yung audience. Diba? Eye candy ka na din, bro. Eye candy ka na din. Oo. Kailangan yung meron kang may factor ka na titignan ka talaga ng tao. So, paglalaanan mo ng yung sarili mo rin, kung how you dress up. Actually, being there na lang Being there na lang sa mismong kung saan mang lugar yan. Doon sa na yun, eksena na yun. So, career nga siya kasi iba na yung pinapakita mo. Hindi naman siguro totally. May impression ka na nagli-leave ka na ng impression. Ayun. So, hindi na ako dun sa for expression only. So, masasabi kong career siya, although hindi siya source of hindi pa. Hindi pa siya source of hindi income. And ayun. It's a blessing na dahil sa pag-engage ko sa music, nakarating ako dito ngayon kung saan ako nag-work ngayon. Na ang hirap kasing, kung pag-uusapan ng sahod, walang-wala to compared dun sa sinasahod ko. Nauna. Pag yung mga nauna, at saka lalo na sa freelance. Men, ang laki ng pera sa freelance, pero ang problema, hindi stable. So, eto, ginrab ko to. I agree naman. Ginrab ko to kasi siya tawag dito yung stability yung habol ko kahit maliit yung sahod. Stability and then yung creativity-wise mo, hindi ka nakakahon. At saka, kinonsider ko yung napakahirap maghanap ng trabahong related sa passion.
Totoo yan. Yung tipong nagtatrabaho ka pero hindi mo ramdam. May pagod physically, oo. And even mentally. Kasi, syempre, work yan. You have to think. And you have to strategize things. And, thankful na lang ako kasi yung role ko is sa creative part pa rin. So, true. Yun ang masaya. Doon ako masaya. Yun talaga yung linya ko eh. Creative talaga eh. Merong mga slash na trabaho pero okay lang yun kasi na-enjoy ko din eh. Yung kasi sa sales naman din ako naka-assign. Yun yung isa sa role ko. Gusto ko yan nakikipagkwentuhan sa mga tao. Actually, hindi dito sa pinagtatrabahuan ko, hindi naman kami puwersado na dapat may benta. As in, bibili kasi. Kung meron, di good, diba? Bibili yung bibili. Okay lang. Yun. Diba? Yan yung sa guitars, diba? Guitar pusher. Pusher na ako ngayon. Ng gitara. Fingerist ka na, pusher ka pa. Ganyan talaga. Ayun, so I'm very happy with where I am right now and I really think na hindi lang think. I know talaga na I'm in the right place kasi kung hindi ako gusto ni Lord na dito malagay, hindi ako mapupunta dito. Alisin ka talaga niya dyan. Pagka gano'n. In the first place, speaking of declined which, kagad yun nung pagka-apply ko. I agree. Tama. Kasi, syempre, God will definitely remove you from somewhere na hindi according sa plans niya. We both know that. Remove you or not. And speaking of which, not allow you to be there. Diba? Exactly. Right. Now, speaking of which, brother, since sabi mo, ang ganda kasi, no? Ang ganda nung naging journey mo eh. Yung choices, from the struggles. Pasukin natin ngayon yung, kasi nga sabi mo, yung career, di ba? Hindi career siya, pero hindi pa siya source of income, pero you're enjoying it. And yun yung napakasarap i-share ngayon sa audience eh. Just to make them feel excited, or if not just feel excited about what they're doing, kasi kung ganyan yung similar choices nila. As an audience to and for you, ano ba yung mako-consider mo sa naging journey mo? Ano yung mako-consider mo biggest event that you as an artist performed in and or performed with? Biggest event? For you lang naman. Not necessarily sa definition ng society. For you, parts. Alam mo yun, parang kunwari kung nasa college tayo, i-share mo sa aming barkada mo, buhay pa si Ronron. Tsaka, alam mo yung tatlo tayong mga makukulit. Sabihin mo sa amin, uy, Kuya Lex, uy, Ronron, may ano dito, share ko sa inyo. What is that event in between that journey? Na talagang for you, significant, it's big, that really made you or gave you that platform to enjoy more of you being that artist that you love? Ang hirap sagutin kasi parang lahat sa akin kahit mukha man siyang maliit, parang tinitignan ko as malaki and achievement siya. Right. Kasi ewan ko, kasi grateful lang ako na nandun ako sa bawat events na yun. And then ang hirap hindi ko sinusukat kasi hindi ko talaga sinusukat. Hindi, okay lang. Okay lang, actually, napaganda perspective nun, brother. Sobrang gandang perspective nun. Ibig sabihin, that level of thankfulness and how the perspective of you looking at it as a blessing are all equal in such terms na blessing sila lahat. Now, pero if we're going to quantify those events. Nag-invento ng words. Okay lang yan. Quantify those. Siguro let's give top 3 events na talagang masasabi mo na ito talagang tumatak tong tatlo kung sa lahat-lahat lang. Tumatak. Well, siguro yung as an artist na ba? Kasi isang kahit yung papunta pa lang. I-claim na natin yun. Gusto mo, pwede. Kahit from papunta hanggang sa yung kino-consider mo na talagang artist ka, top 3. Top 3. Siguro yung isa, yung ever since bata pa lang ako kasi mahilig na ako magsulat ng kanta, tula, ganyan-ganyan. And then high school, nakasulat ako ng kanta, tapos sobrang frustrated ako na gusto ko magkaroon ng banda.
Yung Okay. yung naging ano na lang siguro blessing or yung hindi na lang in order kung ano yung top. Basta no yung problem. ano na lang yung ano na lang timeline siguro. Ayun Okay lang basta at least maano mo lang yung event na yon. At least ma-share mo lang sa amin. Yung best siguro yung isa sa mga best events is yung na-push ako sa music. Kasi 'di ba nag-try ako mag-vlog dati kung ano-anong content yung mga nabanggit mo nga yun. Kung ano-anong content yung mga pinaggagawa ko, walang focus sa isang matter lang. May mga joke time pa nga na hindi naman nakakatawa. Hindi nakatata. Pero kung ginawa mo pa rin siguro yung wasabi dati, ewan ko pa bumenta yun. Anyway, yun yung as a creator, sabi ko, ano ba yung dapat kung pagtuunan ng pansin or yung maging content ko talaga na something na naging consistent sa buhay ko. So yung best siguro is yung na-discover ko na yung music. Na-realize ko kasi siya na although parang medyo late na kasi pa-30s na ako noon late 20s na siya. Na-realize ko na music yung kasama ko nung bata pa lang ako. Na pag nalulungkot ako, masaya ako. Music. Tapos kahit hindi na ako tumutugtog, napunta ako sa sayaw Music pa rin, hindi ka sasayaw nang walang tugtog. Sim. Diba? Totoo. Tapos nawala na ako sa sayaw. Ito. Nakarating ako na na tumutugtog na ako, ganyan. Kumakanta na ulit ako. Oo. Di sabi ko, ito hindi music yung pagtuunan ko ng ng pansin or talaga, ito yung pinaka main content ko dahil musician talaga ako regardless kung bano ako o magaling ako, di ba? Bano ako. Oo. Wala pa, papunta ako talaga doon. Oo. And ayun, so one yung yung na-discover ko yung music na para sa akin ang music. 'Yun. Pangalawa siguro is kasi sa Kinliwanag rhythm and vocals. Rhythm. Oo. Okay. Rhythm guitars, vocals. Very thankful ako na dumating yung time nagkaroon ako ng isa pang banda, yung JP Quezon and Company na kung saan 3 kaming gitarista. Solid. Hindi ako marunong mag-lead. Okay. So, hindi naman nila ako tatanggalin pero nasa isip ko, pucha, pag hindi ko ginalingan, baka tanggalin ako. Sabi ko gano'n. There's that anxious moment. Oo, kahit wala naman, open naman kami. Kasi ito yan sa mga nagbabanda dyan. Ang sikreto para mas magtagal kayo or mas may harmony kayo, irespeto nyo yung interpretation ng bawat isa kung paano nila ipe-play yung parts nila. I agree. For example, ikaw ay gitarista, yung isa ay drummer, hayaan yung i-interpret nila yung parts nila and then aregloin nyo yung yung mga songs ninyo, ganyan paano nyo gagawin yung bagsak. That way magkakaroon kayo ng magic, kumbaga, sarili nyong tunog. May harmony, no? Ganun siya. And then doon sa amin, in our case kasi 3 kaming gitarista, hindi kami magagaling mga masasarap lang kami. Masasarap. Diba? Diba lang hindi ka magaling, basta masarap ka. Yun lang yun. Yeah. Magandang catchphrase Pogi rock kami, pogi rock. So, ayun, edi sa akin, na-challenge ako na mag-step up. So, up until now, nag-aaral pa rin ako paano ako mag-lead. And inumpisahan ko siya dun sa mga paborito ko mga may mga lead parts na yung mga tunugan. And lately, sobrang inclined ako sa mga vintage or classic vibes talaga na like
mga raining in Manila. Hindi. Lola Amor, ganun. Uy, customer namin yan. Mga clients namin yan. Uy, solid yun napakaganda lang. Shoutout sa inyo. Shoutout dito lang yan. Last mga LSS. Cavite lang yan. Ang panalo no, bro. Sobrang galing. Actually, kalat sila, pero ilan yun sa Cavite. Ayun. Anyway, ayun. Inclined ako sa mga tunugan ng AC/DC, Led Zepp, even Santana. Si Santana. Solid. Santana, ayun. Mga legends yan, bro. Hindi ko pa kaya yung mga ganun. Pero, ganun na yung ginagawa kong styles. Goal. Oo. Mga malaro sa sa solo part. Kahit hindi solo part, sa leads. Kasi kapag tatlong gitarista, dapat iba-iba kayo ng ginagawa. Pero, hindi yung iba as in wala ka na sa tono or may sarili ka ng mundo, hindi ganoon, oo. DJ yun, sir. So yung basta may areglo din kami. So thankful ako dahil ayun yung number 2, yung na challenge ako to step up. So ang dami nga nagsabi sa akin, hindi kasi ako yung magsasabi nun sa sarili ko na, uy, ibang-iba na yung playing style ko ngayon sa playing style ko before. Iba yung mga nakapansin. So, thankful ako. Although, hindi ko mako-consider sarili ko na magaling hindi ko pa rin mako-consider sarili ko na magaling kasi hindi pa rin talaga. Hindi talaga eh. So, there's always, kahit magaling ka na, there's always that space for growth and improvement eh. Medyo may base na they really declare. Alam mo yun, kung alam mo magaling ka na, keep it to yourself. And still learn, still grow. Tama. Ang hirap kasi nung dinedeclare, galing ako pare. At saka subjective kasi yun. Subjective siya. Subjective yun kasi sa'yo yun magaling yung isang tao para sa'yo, pero sa iba, hindi magaling. Subjective siya. Kaya talaga maganda rin na you're always open to the criticisms of others. Sabi nga, diba, humility is always the key. Tama. And, ayun, basta ang alam ko, ako yung masarap lang ako, hindi ako magaling. Siguro pangatlo. Speaking of masarap, dahil advertise na masarap ka ba? Single na ba o double? Single. Single sa papel. Pero in a relationship. Yon, okay. Sorry sa mga babae dyan na audience natin na type si Ken. So, eye candy nyo na lang po siya ngayon. Pwede naman magpa-picture. Pero syempre kung may mga shows, pwede po kayo magpa-picture, umattend kayo ng mga shows niya. Ano po? So going back, bro. So, sorry, ano yan? Pangatlo? Ano ba? Hindi, may sasabihin ka ata. Wala. Before. Okay, so balikan na natin. Ano yung pangatlo? Yung pangatlo siguro na best na pangyayari sa akin sa buhay ko is yung pinagkatiwalaan ako ng isang brand ng guitar, and from there, which is ito yun. Ito, yung mga gitara ko dito. Ew! Flex. Yan. Pinagkatiwalaan nila ako to represent their brand, and happy din ako kasi talagang kalidad yung mga gawa, hindi dahil sa nagsisale stock lang ako. Napatunayan ko eh. Pwede mong i-pitch in kung wala ka namang NDA i-pitch in mo, wala namang problema. Sabihin mo, plug mo na. Shout out sa J-Craft Guitars, no? Hatid sa atin ng Jolly Music. Diba? Location yan, ang main branch niyan ay sa Cubao, 20th Ave. And then yung branch na na dito sa South, sa Cavite, is yung kung saan ako nagtatrabaho sa Guitar Pusher / Jolly Music sa Verdana. Yan. Daang Hari. Guys, sa mga taga Cavite, drop by. At yung sa mga alam nyo na, malapit-lapit sa mga location binanggit kanina ni Ken, please do not hesitate, lalo na kung gusto nyo i-pursue yung pagiging gitarista nyo, musician nyo. Push. Tutulungan namin kayo kung sakaling kailangan nyo ng instruments or wala kayong idea. Feel free to message yung namin, yung Facebook page namin, or which is Guitar Pusher. Yan. Slash, take note nyo guys, lalagyan na lang namin yung link. Guitar Pusher - main. Pero may isa kasing page pa yung sa branch naman namin. So, ayun. Don't worry guys, ilalagay namin. Sa mga hindi nakarinig,
Sa may ano yan, description yan. Click nyo na lang para mapuntahan Yes. nyo. Makikita nyo ako At doon. ang Pag pumunta kayo sa... Yes. At ang pinakamalupit, pag pumunta kayo doon, pag bumili kayo ng gitara, may libre kayong picture kay Ken. Hayop. Pwede naman. Actually, little, natatawa nga ako na parang ewan, medyo nakakahiya rin pala yung yung may mga pag nakikilala may pupunta kasi doon ng mga customer and then nagugulat sila na nasa labas pa lang naririnig ko, uy, si Ken Liwanag yun, oh. Gano'n. Parang sabi ko, shucks, lilingon ba ako? Naiya ako bigla. Pero ginawa ko, syempre sa sales ako, sabi ko, pasok po kayo, ma'am, sir. Ganyan. Team. So, yun. Tapos sinasabi pa nila, naka-follow ako sa inyo, ito, ganyan. Ang sarap sa pakiramdam na medyo hindi ko alam kung anong lang, heartwarming moment. Meron pa nga pumupunta doon dahil nakita daw, pinost ko, ganyan. Uy, thank you po, ganyan. Nice no? Nakakataba ng puso. So, ang galing, ang ganda nung tatlo mong sinight na memorable moments in that journey. The start of Ken Liwanag. Same. JP Quizon, level up. Tapos, Guitar Pusher. Or Pusher. J-Craft. Ayan, J-Craft. Yeah. So, ang ganda pakinggan kasi na ang ganda nung talagang progress Progress yun Kung base lang natin sa tatlo Kasi earlier, we started out na, yun nga, we focused on the struggle from the COVID, pre-COVID to COVID, transitioning to this. Diba? Career-wise. So, gusto ko lang malaman, kapatid, those three eras talaga no? Those three stages, career yun balikan naman natin ngayon yung naging personal perspective mo doon sa tatlong stages na yun. How are things back then? Kamusta ba yung stages mo personally noon? Like, ano yung mga tumakbo sa isip mo? Did you doubt? Paano mo hinandle yung mga yun? Ganon. And paano mo natawid yun to going through that struggle? Tas napakaganda ng energy mo ngayon. Alam mo yun? Yung doubt siguro, depende. Very specific yung doubt Siguro yung kapag ka meron lang kami napiling kanta na parang, teka, hindi to range ng boses ko masyadong mataas to Right. Ganun lang yung may doubt. Tapos meron naman yung nagugulat na lang ako na, ay puti, kaya ko pala. Tapos meron din namang mga time na parang, mali. Akala ko kaya ko pero nasintonado. Supply pala. Sintonado kami, men. Grabe. Pero part of growing up yon, charged to experience. Tama and siguro ang magandang i-share sa mga nanonood sa atin at nakikinig ngayon ay yung huwag kayong matakot magkamali. Doon kayo matututo So ika nga ni Master Yoda, do or do not. Yun. There is no try. So True. Ibigay mo lang yung best mo. Kung mag-fail yan, hindi ka pa rin naman talo Kasi meron kang natutunan. So, malalampasan mo yan. What doesn't kill you makes you stronger. Makes you stronger. Well said, no? Well said. Ganun lang siya. So, balikan natin yung sa mga personal matters mo, kapatid. Feel free not to answer or say pass. Game pala, no? Hindi, curious lang. Like I said earlier, kasi kanina, career-wise So, yung pre-COVID, naalala mo pa ba? Kung naalala mo pa, kamusta naman kung paano mo hinandle yung personal matters noon? Going to the COVID phase and i-compare mo to from COVID to now. So, doon muna tayo sa pre-COVID. Kamusta yung nangyari noon? Pre-COVID? Personally. Well, ang mali ko siguro. Aside dun sa na-aksidente ka, ha? Hindi, siguro, ang hirap sagutin. Pero siguro, subconsciously, akala ko malakas ako. Uy, mabigat yung linyang yan. Mabigat yung linyang yan. Akala ko kaya ko yung mga bagay-bagay, mga challenges. Okay. Kaya ko kaya ko. Pero, kahit na sinasabi kasi natin, thank you Lord, ganyan na
kaya ko to dahil kasama kita, ganyan. Merong Right. mga pagkakataon kasi na yung nakakalimutan natin na parang sinasarili natin. Masyado tayo nagtitiwala sa sarili natin. Ganun. During those times, sabi ko, naranasan ko na maging zero. Nag-survive naman ako. Bakit? Hindi ako natatakot. As in, wala talagang takot. Dumating yung mas matindi, yung ito na shortcut na. Pandemic na kagad. COVID na. Tapos sa pre-pandemic. Hindi. Tama ba? Dive na tayo sa pandemic part. Dumating yung pandemic. Pucha, zero talaga. As in, wala ka nang magagawa kasi bawal lumabas. So, totoo. Paano ka kukuha ng pera? Wala akong PC. Wala akong PC nun. So, paano mo gagawin na paano mo masasabi na malakas ka na kaya mo? 'Di ba? So, ito nagpatunay yung pandemic. Actually, blessing din yung pandemic eh. Dahil diyan na-enlighten ako na hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Pero nabuhay ako. So, ako pa rin ba 'yon? Parang 'di ba? Exactly. Doon mas lumalim yung faith kay God. Ganon. Ayun. Galing, no? Now, how are you now personally? Like, paano mo ngayon maire-relate? Maliban dun sa lumalim lalo yung faith mo kay God, ano pa yung maire-relate mo with what you're enjoying now from what you've experienced? Bro, solid kasi yun, no? Parang ang hirap kumuha ng source of income noong time na yun for you kasi yung resources mo solid limited eh. So from those learnings and from the moment na yun na pinakita sa ni COVID na ito yung walk mo with God, how can you relate that awesome feeling and experience now with those experiences and challenges? Siguro isa sa matinding natutunan ko doon is yung nasulit ko kasi yung yung pahinga, 'di ba dati? So, parang humihingi na tayo ng pahinga eh, parang 'di ba? Tapos bigyan ka lang sobra-sobrang pahinga. Ngayon, meron ka lang enough na parang will to go on talaga na na i-push mo na yung mga bagay-bagay. Ito na papalampasin mo pa. Although may challenge din doon eh. Yung nasanay ka na doon sa sa ganung sistema na puro pahinga, 'di ba? Pero yung naging complacent no? Yung tagal nung time na yun, nakakabaliw eh kasi kung wala kang gagawin, babaliw ka talaga. Pero ayun, nag-engage ako, mas nakagawa ako maraming kanta. Nag-engage ako sa game streaming. Tapos ano pa ba? Ayun na, natulog ako. Nag-workout ako, nagbalik workout ako na calisthenics nga lang kasi bawal mag-gym din. So, siguro it's also a break din nung time na yun to refresh yung minds natin. So ngayon mas klaro na yung pag-iisip ko na kung ano yung mga mahalagang bagay na dapat kong pinagtutuunan ng pansin. And ayun, mas naging malinaw yung purpose sa akin siguro na magpatuloy. Nice. With that said, bro, kasi syempre with learning and learning from the past comes new set of challenges. So kamusta ngayon? Kamusta yung mga challenges mo ngayon? How are you dealing with these challenges na bago? Well, actually, parang masasabi ko na umiikot lang pero parang same lang din yung mga nangyayari. Yung mga challenges na napagdaanan ko before, challenges ulit sa akin. With a different naman siya. Different with a twist. Hindi, walang siguro, sige, twist. With a twist. Halimbawa, kung sa isang tao nagkaroon ako ng problema before,
Ngayon, nagkaroon ulit ako ng problema sa isang tao with the same sila ng same sila ng sabihin na natin, ito kupal din. Ganon. Oo. Okay. Magkaiba lang ng yung specific. Kumbaga ibang character lang ganon. Oo. Tapos magkaiba lang ng specific na pinaggagawa at saka nung sitwasyon. Pero same lang sila kung iisipin kong mabuti yung naranasan ko. So, ano nga ulit yung tanong? Paano ko, Hindi, kasi nga, di ba, ngayon, yung mga challenges mo ngayon, paano mo sila dinidili? Ayun, ngayon, medyo, parang, it's a good thing to remind na, siguro reminder na, napagdaanan mo na to, ngayon, alam mo na ba yung gagawin mo, ganyan. Right. Actually, minsan hindi pa. Hindi, alam mo kasi tricky yun eh. Kasi like you said, the bottom line, pareho lang. Right? Pero the thing there is, ibang character, ibang specifics kung paano niya i-execute yun. Okay, yes. for instance, let's use that term, kakupalan, diba? So, kupal yung characters na to, pero iba yung execution nila kung paano nila kinukupal. So, I get where you're coming from na medyo minsan parang hindi ko pa rin alam kung anong gagawin. Diba? Parang nahigets ko yun eh. Kasi nga, new day, new challenges, pero similar bottom line. Oo. Parang nandun ka sa isang paraiso, tapos ang ganda-ganda ng paligid, kaso may ahas. Ibang klaseng ahas lang naman, no? Nalipat ka ng side ng paraiso. Kasi ibang ahas na naman. Ganon siya. So, kumbaga parang yung mga unang time, no, yung mga COVID, pre-COVID, sawa. Ngayon, poisonous na. Pero kung tutuusin, ngayon ko lang na-realize. As in, ngayon lang. Okay. Hindi lang pala yung dalawang yun, yung kupal na na-experience ko sa buhay. Marami na. And I think sa bawat buhay naman talaga ng bawat isa, meron ganun eh. So, siguro, ito, learning to ngayon lang. Learning ko ngayon. Okay. Let go. Ile-let go ko yung kung ano man kung paano ako naapektuhan. Kasi, before, siguro, ibang level lang nung kakupalan nung kupal na yun. Natitrigger ako and then pumapatol ako hanggang sa tumatagal, nagle-level up din yung kupalness ng mga kupal. Tapos ngayon, ibang level na naman ng kupal. Ano nang gagawin ko? Same level pa rin ba ako? So dapat mas, na ako, di ba? Mas alam ko na kung paano ko i-handle. So, ang gandang learning. May natutunan din ako Salamat guys sa mga nanonood. Thank you for sharing, kapatid. Sobrang ganda rin nun Pero maganda, tama yun. How it progresses, there should be a part of you that digresses din. At saka pala? Inversely proportional math. Ayun. Tsaka yung kumbaga yung mga character sa natin, sa mga chapter ng buhay natin. Same pa rin merong kang true friend or best friend na maaasahan mo talaga. Merong mga extra lang. At meron yung kontrabida, yung kupal nga yun. Yun yung mga Tapos meron mga kino-callback, yung mga nasa isang episode bumabalik. Minsan, may cameo. Hindi, parang ito eh. Case on point. Diba? Ito, yung guesting na to. Ayos, same pa rin yung mga roles ng mga nag-iiba lang ng casting siguro. Sa chapter, totoo. chapter. Yung iba nade-develop yung character, yung iba hindi. Pero ito, take note guys sa lahat ng manonood dyan. Hindi laging tayo yung bida sa baka kasi laging ilagay niyo sarili niyo. It's all about you. It's not always about you. May protagonist syndrome, Guys, iwasan niyo yun, iwasan niyo maging magkaroon ng protagonist syndrome. Yung lagi kayong bida. Wag nyo naman. Hindi kasi Jollibee. Wag nyo agawan si Jollibee ng spotlight, di ba? Minsan okay lang kahit hindi kayo yung spotlight, di ba? Okay lang yun. Minsan magandang maging supporting actor.
Napakaganda nun. Minsan nga, sarap cameo ka lang. Pero hindi, brother, napakagandang nun. Ang gandang realization at legitimate action plan nun. Kasi if you're going to relate that to faith, tama naman. We let go when we let God. Diba? Kasi kung lalagay mo yung let go, ano yung letter D? Do it. Diba? So let go and let God. Buuin mo siya Gawin mo. Letter D, do it. So, thank you bro kasi shinare mo agad yon the moment na ano mo siya, na hit ka. Let me just, guys, eto, ikakatkin ko na to. Guys, let me just tell you, so sobrang nakaka-proud. As a big bro token, ever since college, I've seen this guy, chill lang to sa gilid Literal, hindi yan yung mga tipong jock type ng college. Pero wag ka, pag tumugtog yan, talagang tugtog. Yung he mentioned earlier about dancing, I've seen him really struggle with dancing. Pero he progressed. Yun yung masabi ko. Up until now, I've seen, eto nga, yung mga sinishare niya earlier. I just wanna tell you na as a big brother, sobrang proud ko kasi hanggang ngayon, that work ethic, that state of mind of progressing sa ano man gusto niyang gawin, he never lost it. Yun yung nakakatawa. So, Ken, sobrang thank you for giving the time. Oo naman. And I wanna tell you na yon, brother sa brother, tao sa tao. Nakaka-proud na makita yung progress mo. Nakaka-proud na, alam mo yun, sa dami ng journey, sa haba ng journey na yun, sobrang challenging. Baka mamaya, ano ka na celebrity. Hindi naman. Hindi. Hindi, gawin nating pseudo-celebrity. Kaya pseudo-celebrity kasi, ano ka na nare-recognize ka na ng mga crowd Alam mo yun, pupunta sila kasi ganito. Uy, kilala ko yun, si Ken Liwanag yun. Bro, if may phrase na ganun towards you, from a stranger, in an influential manner, you're already in a space of a celebrity person profile. So, nakakatuwa lang, hindi dahil celebrity ka, no. Nakakatuwa kasi you have that sense of influence. Why? Your level of faith, bro. Kasi with that level of influence comes that level of faith sharing. And with these people na makakausap mo, for sure, God will give you that platform to share more of how He helped you out. Sabi mo nga, diba? Hindi mo na lang yung faith na yun, pare, hindi na lang yung belief It's knowing Knowing na, uy, hindi ako to It was God all along, man. Hearing your story na, pre, wala kang computer. Wala kang means to travel kasi wala na rin yung motor mo nung time na yun. Ciao, paano? Paano ako gagawa ng pera? Paano ako mabubuhay, bro? Man, if I were in your situation, iiling na lang din siguro talaga ako noon. Diba? So parang, for you to be in that situation, and now I see you now, ganto. Look at your background. Look at the profile. Balikan lang natin kung paano kita in-introduce, bro. Hindi mo ma-realize na that point nandun ka diba? You were at that point. Sobrang nakakatuwa lang marinig. And proud, not just your status now, but the level of faith that you low-key shared. Solid maganda. Thank you, brother. Welcome. And with that, kapatid, before we actually go to our closing proper, wanna play something quickie lang. Mag-this or that lang tayo, brother. Just for the sake of our audience, para pag nakama-cross ka naman nila, they would have an idea about your preferences. Ano? Naku, mahirap yan. Mahirap pa naman ako mamili. Ilan ba to? 1, 2, 3, 4. Mga more than mga 10. Mga 10 lang ata. Or more than 10. Sige lang, go. Sige, tignan natin na. Okay. This or that lang, brother. Singing or dancing? Singing. Superman o Batman? Wala. Lions or Pumas? Lions. Gold or silver? Vintage gusto ko. Gold. Frozen yogurt or ice cream? Ice cream. Green ice or gray ice? Ice na yellow? Hindi, mata. Puti. Sabi ko, ano yung tsura ng green ice?
Mata pala. Green eyes o gray eyes. Walang spelling eh, di ba? So, di ko alam, Mata. gusto ko green eyes. Witches or wizards? Wizards. Fire or ice? Fire. Straight hair or curly hair? Wavy. Fruits or vegetables? Veggies. Alright. Roses or daisies? Hindi ako mahilig sa bulaklak, pero roses. Ito na, last. Pandas or bears? Pandas. Alright. Thank you for being a good sport, kapatid. Walang explanation meaning nun. Hindi, sinabi ko nga kanina, di ba? Sabi ko, sige. para yung mga audience na makakama-cross ka or alam mo yun, wag yung familiar sa'yo, they would know your preference. Sige. Diba? Guys, sa mga nakarinig na mga pinili ni Ken, alam nyo na. And take note, may tatlo doon na talagang wala naman siyang choice. Wala talaga siyang choice, pumili lang siya. May isa nga doon, wala siyang pinagpilian. Hindi ako flower guy. So, rewind nyo na lang, guys, kung gusto nyo malaman ulit. Alam ko na yung wala akong pinagpilian. Spider-Man, Superman or Batman. Superman or Batman. Marvel fan. Yun, guys, alam nyo na. Deadpool, di ba? Deadpool yan, Deadpool. Uy, coming soon. Palabas na yan. Maganda. Papanoorin yan. Deadpool part. Lalabas dun yung classic na Wolverine. Variant ni Wolverine. Pati yung Deadpool na bata. Yes. Man, solid. Again, this was a solid session, brother. Sobrang salamat. Appreciate ko yung time mo, kapatid. I know you're a very, very busy person. And with that, let us, we will now be closing formally. But before anything else, we would like to pray for you. All right. So let's put ourselves in the loving presence of our God. Father God, maraming salamat for this fellowship that you've allowed me and my brother Kenneth, or Ken Liwanag. Yan. Dahil po sa inyo, may liwanag ang buhay naming lahat. Si Kenneth po ay laging may liwanag talaga. And because of you, Lord, we want to thank you na dahil sa struggles niya before, you were always there with him. Panginoon, we want to thank you for those struggles. You have brought him nearer to you. You have showed him that you never left his side, that you were and will always be with him, his family, and everybody that he loves and values, Panginoon. We want to thank you, Lord, with any current challenges na meron si Ken ngayon. Kasi with like his last name, with you, that's already a big reminder na maliwanag lagi buhay ni Ken. Because on top of every learnings, you're there with him. Panginoon, we want to pray na may you make sure na talagang he won't lose his focus on you, Lord. All those teachings, all those words that you've given to him, those experiences, those learnings, may that guide him sa walk niya with you, Panginoon. And if ever man dumating sa point na talagang dumilim ulit yung nilalakaran niyang daan, maiwan siya kaya ng konti, Panginoon, we know na you will guide us na support system niya towards him para madala siya ulit pabalik sa nilalakaran niya with you, Lord. If not, we know, not just believe, Lord, we know, ikaw mismo ang babalik for him pag nakita mo na medyo napalayo siya, Lord. Panginoon, I want to thank you again for this moment, and sana, Lord, mabigyan kami ulit ng opportunity with fellowship, and sana that time andun na yung makakamusta ni Ken, Lord, para lumaki po yung community na to, Lord. For we want to make sure that everything that we do sa workman ni Ken and dito sa community ng podcast na to, Lord, we want to make sure that all of these are done to glorify you, Panginoon. Not us, but you, Lord. For everything that we have here is not ours, Panginoon. Everything that we have in this world is yours. You are our King, our God, our Father, Panginoon. Thank you, Lord, for all the challenges, and thank you, Panginoon, for always being with us. With that said, Lord, in your mighty name, amen and amen. Amen. Thank you, brother. Thank you, Deton. So yun, guys, again, my name is your boy Pepe, also known as Cross, and I am with kapatid na Ken Liwanag. Bro, you have any last words for our audiences?
Hindi ko alam. Play to win. Play to win. Play to win. Play to win. Anything you wanna plug again? Maliban doon sa plinag natin kanina. If gusto mo sabihin ulit, tell them. Okay. Guys, sana i-support nyo ang banda namin na Ken Liwanag at saka yung banda na JP Quizon and Company. And also, kung kailangan nyo ng mga musical instruments, meron kayong another option. Andyan ang Guitar Pusher at saka ang Jolly Music. And yun, marami pa. May branch kami sa Cavite, may branch din sa Quezon City, sa Cubao, 20th Ave. Andun yung Guitar Pusher and Jolly Music. Dito naman sa Cavite, Guitar Pusher, Verdana. Along Daang Hari lang siya. So, madali siya makita. Malapit siya sa Evia. I-google nyo lang. Yun, okay. Alright, it was a fun, extremely nostalgic moment with you, bro. Thank you again, guys. We'll see you again next week. Bye, guys. Take it easy. Let's make it easy. Bye-bye.